Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Meron nagtanong sa akin dati, ano daw yung pwedeng gawin sa kanyang display, sa display ng big bike niya. Kasi daw nahihirapan siyang makita yung gear indicator kapag siya ay nagra-ride, lalo na sa yung kapag yung palit siya ng palit ng gear. Naliligaw na daw siya, hindi daw niya maintindihan kung nasan na siyang gear. At yun, paano daw susolusyonan yung glare, yung angulo ng screen, kasi daw hindi daw talaga niya makita yung gear indicator. Ang sagot ko sa kanya, sabi ko sa kanya, hindi mo kinakailangang makita yung gear indicator. No. So, papaano natin, sabi niya sa akin, papaano daw niya malalaman kung kailan siya magbabawas at magdadagdag ng, or mag-upshift or magda-downshift, kailan daw siya kakambyo kung hindi niya makita kung ano yung nasa na siyang gear. Sabi ko, parang nalalabuan ako doon sa sitwasyon niya. Sabi ko, nakadepende ka ba doon sa indicator sa display mo kung nasang tamang gear ka na dapat doon sa ride na ginagawa mo? Oo daw. Sabi ko, medyo delikado yun eh, kasi tingin ka ng tingin dun sa display mo, hindi yun safe. Actually, yung pagtingin sa display, pagiging dependent dun sa display natin, hindi naman yan talaga actually maganda eh. Kaya nga ayokong bumili ng mga motor, or ayoko sa mga motor yung mga magaganda yung display kasi nagpapamahal lang siya. Eh ang display naman talaga, hindi naman talaga dapat tinitingnan yan. Anyway, going back. So sabi ko sa kanya, hindi mo dapat tingnan yung gear indicator. Malalaman mo kung kakambyo ka na, depende sa sitwasyon mo. At yun ay depende sa nararamdaman mong engine response. Okay, so halimbawa, nararamdaman mo na pinipiga mo yung throttle pero naglalag or naglalag. Okay, lug is yung LUG, yung parang bumabagol ang makina, or lag, or yung LAG, yung parang may delay. Pag pinipiga mo ng throttle at meron naglalag yung engine, may lag yung engine response, you need to downshift para maiakit mo ng kaunti yung RPM para mas maganda yung makukuha mong engine response. Ngayon, kung sakasakali namang pinipiga mo yung throttle tapos umiiyak na yung engine response, tapos hindi ka naman bumibilis na, then you need to upshift. Ayun, yun lang yun. So pakikiramdaman mo yung motor mo, yung engine response, kung anong ginagawa niya. Again, kapag ramdam mo na parang bagol, naglalag or lag, may delay sa response, you need to downshift. Kung pakiramdam mo naman na hirap na yung makina, hindi ka bumibilis pero iyak yung throttle, piga ka na pero hindi naman dumadagdag yung speed mo or acceleration mo, then you need to upshift. Kailangan mo nang mag-change ng gear. Yun. So you don't need to look at your display para makitang nasa tresera na ba ako, nasa kwarta na ba ako, nasa segunda ba ako. You don't need. Ito, ibobonus ko na lang to kasi baka malamang itanong rin niya sa akin to. Paano daw kapag halimbawang nasa 6th gear na siya? Eh dulo na yon, top gear na yon, 'di ba? At naramdaman niyang kulang pa, eh baka mamaya mag-upshift siya. Wala namang masama doon. Okay? Kapag nasa 6th gear ka na o yung dulong gear ka na, nasa top gear ka na ng motor mo, tapos nag-upshift ka pa, nagdagdag ka pa, ay wala na namang ibang gear, eh wala mangyayari. Ano lang yun, parang nakalak lang. Mararamdaman mo parang, ay, nandun na. Mararamdaman mo na nasa dulo ka na pala, nasa top gear ka na. Ganun din naman kapag nagbawas, tapos nasa primera ka na, akala mo wala ka pa sa primera, tapos biglang primera ka pa uli, pag push mo dun sa shifter, wala, nakalak yun, parang may nakatukod. Ibig sabihin nasa primera ka na. So, sa pakiramdam pa lang, alam mo kung nasa primera ka na, alam mo kung nasa top gear ka na, at sa pakiramdam sa engine response, malalaman mo kung kinakailangan mong magdagdag or downshift, magbawas, downshift, or magdagdag or upshift sa pagkambyo. I'll see you on the next video.